pinag-uusapan at siguro hindi rin masama dahil kasi pera po itong topic. Yung bagong pera, bagong disenyo na dating ang ating pera ay parang papel lang. Ngayon po ay parang plastic na kasintulad o katulad noong 1,000 pesos ngayon na inilabas pa noong nakaraang mga taon. Kaya napapag-usapan itong budget pong ito dahil yung pong grupo ng Atom. Alam ba niyo yung Atom? Yan yung August 21 movement. Ito po yung binuo, nakilala noong mga panahong yon. Noong August 21, dun po yung panahon na napatay si dating Senador Ninoy Aquino Jr. Di ba? Ninoy Aquino. At kaya nga Atom kung tawagin yan. Ngayon po muli silang nagsalita, nagpahayag dahil nga po sa bagong disenyo ng pera under President Marcos ay mawawala na po dahan-dahan ang kanilang paniniwala. Ang picture nitong si dating Senador Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at yung mga bayani. Okay? Pero bagong lahat, bago ko natin ipaliwanag yan, pakinggan po ninyo itong report na ito ng GMA News na siya hong papaliwanag tungkol ho dito sa reklamo ng Atom, ang organization ng mga kilalang mga maka-Aquino noong mga panahong yon at siguro until now, maka-Aquino pa rin sila. Hindi na mga bayani at leader, kundi mga hayop na ang imaheng makikita sa mga bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bagong 500 pesos, wala na ang mag-asawang dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino at pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Sa 100 piso, hindi na si dating Pangulong Manuel Rojas ang tampok, kundi ang Palawan Peacock Pheasant na. At sa bagong 50 pesos, pinalitan na si dating Pangulong Sergio Osmeña ng Visayan Leopard Cat. Nauna nang inilabas noong 2022 ang 1,000 pisong polymer banknote kung saan wala na ang mga World War II heroes na sina Jose Falianes Escoda, Jose Abad Santos at Vicente Lim at pinalitan ng Philippine Eagle. Pero pumalag ang grupong Atom o August 21 movement na itinatag matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ito raw ang unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa raw ito sa bagong lipunan bills na inilabas noong martial law pero may mukha pa rin ang ating mga bayani at leader. Sa loob daw ng higit 2 dekada, sinusubukan daw ng pamilya ng diktador na baguhin ang kasaysayan at burahin sa ating alaala ang mga bayaning lumaban ng matapang para sa ating kalayaan. Tanong ng grupo, nais daw ba natin ang isang bansang walang mga bayani at mas maigi bang sila'y kalimutan na lang? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ng pamilya Marcos ukol dito. Pero sabi ng Bangko Sentral, sa ngayon, hindi naman aalisin at hindi ihihinto ang paggawa ng mga perang papel na may mukha ng mga bayani at leader. Gusto lang daw nilang i-promote din sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita. It will co-circulate, so our paper banknotes featuring our Philippine heroes will still be there. Ang aming sasalagay parehas na importante sa ating kultura at sa ating history, and so both are being honored and celebrated to our banknotes. Hawak ko na itong mga bagong So pera. malinaw. Malinaw po yung sinasabi ng mga otoridad. May karapatan ng Atom na tutulan ito dahil pinagpalit nga po yung mga hayop kumpara doon sa mga bayani. Pero sinasabi naman ng babae na sa taga Central Bank, parehas lang naman. At hindi naman daw ho ganun kadaling mawala. Ang picture o pera kung saan nandun nga po yung mga bayani. Sino nga ba yung mga bayani yan? Alam naman natin yan. Dating Pangulong Rojas, Osmeña, Abad Santos at saka Lim. Yan po yung mga bayani po na itinuturing na nandyan sa ating pera sa nakaraang mga panahon. Pero dahil nga po sa nagbabago na ang mundo, ating ginagalawan, tayo siguro humahabol na rin. Kaya ang inilagay nga ay ito nga pong mga hayop tulad ng agila at iba pa. Yung polymaker na tinatawag ay bago ho talaga. So sa akin pong observation at analysis tungkol dito, dapat hindi rin tayo masyado kaagad maging negatibo rito. After all, ito po ay pera ng bayan. Pera nating mga Pilipino. Na atin po itong gagamitin sa darating na mga panahon. At ang sinasabi dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagpopromote
ng mga hayop na dito lang sa Pilipinas meron, wala sa ibang bansa, yun yung magiging positibo. Na para bang kung ikaw ay dayuhan, o ikaw ay taga-ibang lahi, o ibang lahi, pag nakita mo, meron pala, dito pala yung agila, dito pala yung mga hayop na ito, na ating hindi nakikita sa abroad, sa Pilipinas palang makikita. Di ba? Yung puntong yon makakahikayat ng turista. Yung puntong yon makakaengganyo na yung mga dayuhan ay pumasok ng Pilipinas at makita nila kung saan makikita at masasaksihan yung mga hayop na i-display dyan sa ating pera. Yun yung positibo. Okay, sa issue naman ng mga bayani, especially yung Aquino, mga Aquino. So lumalabas dyan, political yan. Dahil yung August 21 movement o ATOM, yan po talaga ang lumantad ng mga panahong yon after nga mapatay si Ninoy Aquino sa tarmac sa airport noong August 21. 1983. So, political issue yan. Yun namang about Rojas, Osmeña, Abad Santos, at Lim, totoo yan na mga nirerespetong mga tao, katulad din ng mga Aquino. Pero ang disenyo nga po ng ating central bank, ang layunin ay i-promote yung mga meron tayo na wala sa ibang bansa. So, maganda rin ang purpose no. At ang kanilang paniniyak na hindi naman biglang mawawala. Ito pong mga pangalang nabanggit na mga personalidad na mga bayani. Hindi naman ibig sabihin siguro na pag nawala na sa pera natin itong mga bayaning ito, wala nang bayani. Hindi po. Mananatili silang bayani sa kaisipan, sa kasaysayan, at sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun po yung ating siguro tingnan. Ito, kung ikukumpara natin, sa ibang bansa ba? Sa Amerika, Canada, sa European Union, o malalaking mga bansa sa Europe, dito sa mga bansang kapitbahay natin, tuwing bang magpapalit sila ng presidente, prime minister, napapalit ba sila ng pera? Di ba hindi? Kung yung mapapansin, yung dating kanilang pera, yun ang kanilang ipinagpapatuloy. Kasi yung mga lalaking mga bansa, tulad ng mga bansa sa Europe, sa Amerika, yung mayamang bansa dito sa mga bansang kapitbahay natin, hindi na nila kailangang i-promote pa yung bansa nila. Kasi madami na silang turista, mayaman na sila, maunlad na sila. Ako, hindi po ako spokesman ng gobyerno at ng Bangko Sentral. Gina-justify ko lang siguro na mahalaga na talaga tayo ay mag-promote ng mga meron tayo na wala sa ibang bansa. Kaysa i-promote natin ang mga bayani na alam naman natin na mga bayani nandyan na, bayani na sila. Kailanman hindi na mapapalitan yan. Yung Aquino, yung Rojas, Osmeña, Abad Santos, Lim at iba pa, bayani na yan. Sa tingin ng iba at tingin ng maraming Pilipino. So hindi na mabubura yun. Mawala man sila sa pera na ating araw-araw na ginagamit, sila ay nasa kasaysayan na ng ating bansa. Kaya walang sigurong problema. Siguro panahon na rin na yung ating pera, wag nang kulayan ng mga politiko at ng mga bayani, i-promote na natin ang kalikasan, ang mga hayop na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, baka yun ang magdadala ng pag-angat ng ating bansa at yung identity ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Di ba? Palagay ko sa akin pong opinion at paniniwala, okay lang po yan. Promotion para tayo ay lalong kilalanin, puntahan ng mga turista at respeto na hindi na politiko ang nasa pera. Kung hindi dulot ng kalikasan na mas mahalaga siguro sa tingin ng Central Bank at ng ating pamahalaan. Ano po naman yung masasabi dyan? Anong comment nyo? Malaya po kayo. Please like and share ng ating mga pinag-uusapang video rito.